mga kayaya, ito nga pala, late na ang aking pag-video dahil sobrang dami kong ginawa. Pagkagising ko nga pala mga kayaya ay binihisan ko lang at pinalta ng diaper ang aking dalawang alagang maliit at pinuyuran ko at biglang dumating ang amo ko. Tinanong ko din ang aking amo kung anong lulutuin ko. Sabi niya hindi na kasi umorder na lang ako ng pagkain dyan, sabi niya. Hindi na ako nagluto mga kayaya kaya pinuyuran ko yung dalawa kong alagang maliit pagkatapos ay dinala ko sa labas. Pagkatapos nun, nagtupi lang ako dito sa kwarto at tinawag niya ako. Sabi niya, ito, kainin mo yan, kanin na yan at saka manok. Wala siyang bawas mga kayaya, nireserve niyo talaga para sa akin. At sabay, pagkatapos ko mag-imis ng mga kinainan nila, ay sabi niya ay maggayak ako ng damit ng aking 11 months na alaga na pang isang araw. Sabi ko, sure, isang araw lang. Pero dahil Pilipino tayo, nag-advantage na ako ng mga damit ng aking alaga. At hindi ko rin sure kung itong aking alagang isang taon at ako ay pupunta ng Doha, doon sa kanyang kapatid. Kasi sabi niya, lahat pupunta. Ewan ko lang din, hindi ko sure. Pero nagayak din ako dyan ng damit ng aking pang isang taong alaga. Marami na rin yung ginaya ko kay maliit para kasiguraduhan din na labis yung kanya susuotin. Ang kasama nga pala ni maliit ay si Negra. Ay alam ko, magrereklamo na naman yan mamaya kasi hindi ko pa nasasabi kasi tulog pa siya. Alam mo anong oras na Dito ang oras na ay alas 2 na, mag-alas 3 na ng hapon pero hindi pa siya bumabangon. Hindi pa siya nakakapaglinis ng bahay, puro tulog lang. Nag-start siya matulog kagabi ay alas 12 na ng gabi. Until now, nandun pa rin tulog. Akala ng amo ko ay nag-plancha lang. Hindi niya alam, tulog. Hindi ko naman syempre sasabihin sa amo ko kung anong ginagawa ng kasama ko. Hayaan na lang natin siya kasi next month uuwi na rin siya. Napabayaan ko na lang din. Pabayaan na siya kasi pang kuha na din natin, pang gift na lang din natin sa kanya ang pahinga. Kahit hindi nakakapagod ang kanyang trabaho. Ang trabaho ko kasi dito mga kayaya ay luto at saka bantay ng dalawang alaga kong maliit ng 24 hours. Maghapon kong kasama, pati sa pagtulog kasama ko din mga kayaya. Nagiging bakante lang ako dito kapag ako'y maliligo, tumatakas ako at iniiwanan ko talaga yan. Kasi wala namang magbabantay Ayaw din bantayan ni Negra. Kaya ginagawa ko, tumatakas ako para ako makapaligo. O kaya minsan nandyan yung aking among babae nasa labas ay iniiwan ko yung anak niya. Kaya pag tinawag niya ako, hindi ako nasagot kasi nasa CR ako, syempre. Alam nga lumabas ako ng katapis mga kayaya. Aroy, hindi pwede yun. Ayan nga pala yan. Balik na tayo sa ginagawa kong mga kayaya yan. Yan po yung mga inimpake kong damit. At saka pinrepair ko na susutin mamaya nitong aking alagang isang taon. Kasi hindi ko sigurado kung aalis talaga kami. Kaya pasensya na kayo mga kayaya sa voice over ko kasi ang aking dalawang alaga ay kasama ko dito sa kwarto at sobrang likot talaga. Lalo na itong 11 months kong alaga. Nangangalambat na siya kung anong-ano nang dinadampot. Kaya minsan, ang pangat-pangat talaga ng sit down. Ayan. Sumabay pa to. Naantok na siguro kaya patutulugin ko na. Bala ko sanang ugasan to mga kayaya didihan, pero wala akong magawa kasi ayaw nung tatlong batang malalaki na nandun tong dalawang maliit. Kaya yan, nilagay ko na lang muna dyan mga kayaya kasi mamaya hugasan ko na lang yan. Para mamaya ready to go na. Nandyan si maliit naglalaro at saka itong isang taon. Sinarado ko na din nga pala itong bintana namin para madilim. Para nakakapanood ng ayos. Yan si maliit, nakikita nyo. Ang bilis ng gapang. 11 months na yan, sobrang kalikutan na. Ayan, yung binuhay ko na rin yung ilaw dyan mga kayaya. At umupo na nga pala ako dito mga kayaya. Naayos ko lang yung buhok ko mga kayaya. Dahil ako ay magbabasa-basa ng konting Korean. Kahit nabablackout ako, ay kailangan ko pagpatuloy ang pag-aaral ko para bago ako umuwi ng Pilipinas, ay may natutunan ako kahit papano mga kayaya at sana pala rin na makapasa sa Korea kasi sobrang kailangan ko talaga yung trabaho na iyon. Hindi man ako matalino pero kakayanin kong ipasa ang exam na yun dahil kailangan ko talaga mapatigil na sa pagtatrabaho ang aking papa at alam ko talagang sobrang nahihirapan na siya.
Wala namang ibang tutulong sa aking magulang kundi ako lang. Kasi mga kapatid ko nag-aaral pa. Maliliit pa sila. Panganay nga pala ako mga kayaya sa 8 magkakapatid. At nag-aaral pa sila. Kaya kailangan ko magsikap kahit ako'y may 3 anak na mga kayaya ay doon pa rin kami nakasulok mag-iina. Kailangan kong buhayin ang aking 3 anak at tumulong sa aking mga magulang mga kayaya. Kaya sana pagdarasal nyo ko na sana next year inshallah makapasa ako at makaalis ng bansa. Kung hindi man pala rin tayo mga kayaya sa pag-Korea, ay susubukan kong mag-Taiwan kasi may pinag-aralan naman ako sa electronics. 8 years nga pala ako mga kayaya sa electronics. Kaya sana makapasa ako sa exam din ng electronics. Thank you!